itong ating Bible study sa araw na ito. Okay? So let us pray po muna. Panginoon, salamat po sa pagtitipon po ninyo sa amin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, at marami pong nakadalo sa aming Bible study. At nawa, Panginoon, sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong salita, patuloy niyong buksan ang aming puso't isipan, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong salita. Hindi po lamang in a shallow way, but yung deeper manner also, Lord. Maintindihan po namin kung ano po yung tinuturo niyo sa amin at maipamuhay po namin ito. Dahil napaka-importante po na maunawaan namin ng mabuti ang inyong salita upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya. At salamat po, Panginoon, sa patotoo ng karamihan sa amin, Panginoon, na kami po'y lumalago rin sa aming pagsaserve po sa inyo through our church, and also yung desire po ng karamihan na patuloy na maipalaganap ang mabuting balita. Nawa ay patuloy pong mangyari ito at bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob at katapangan, Panginoon, na sabihin po ang tunay na katotohanan po sa mga tao na aming nakakasalumuha, sa aming pamilya, sa aming mga katrabaho, sa mga taong na-encuentro po namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, at ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So pag-aralan po natin ngayon itong walking by faith and not by sight. So pagtutunan natin ng pansin itong 2 Corinthians chapter 5, verse 7. So dito po, sabi po dito sa English, for we walk by faith and not by sight. So ibig sabihin po, no, ang salita pong walk sa Biblia is symbol po yan ng ating lifestyle, or minsan sinasabi po natin yung ating paglakad sa buhay, no? Yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Okay? So si Apostol Pablo po, na sinulat niya ito sa mga taga-Korinto, ito po mga taga-Korinto ay Kristiyano na po. Okay? So dito po sinasabi niya sa mga tao dito na tayo ay namumuhay bilang Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating paningin. Okay? So kasi po itong walking by faith is something spiritual. Okay? Pero yung by sight po, yun yung mga external, yung mga bagay na nakikita po natin. At alam po natin ang mga tao sa mundong ito, yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, lagi po silang naniniwala lamang kapag nakikita po nila. Kumbaga sa ang slogan nila is, to see is to believe. Di ba? Ganun po yan. Maniniwala lamang ako pag nakita ko na po in flesh. Okay? So katulad ng Diyos, hindi karamihan po ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi po nila makikita ang Diyos. Pero tayo po mga Kristiyano na po, tayo po ay baliktad po. Hindi to see is to believe. Tayo po, to believe is to see. So baliktad po, no? Naniniwala muna tayo. Dahil naniniwala tayo, meron tayong pananampalataya kay Kristo, nakikita po natin yung resulta ng ating pamumuhay. So ito po yung pagtutunan natin ng pansin, at sa ating discussion po mamaya, pag-usapan po natin paano po natin mapapanatili ng ating pamumuhay bilang Kristiyano ay laging by faith and not by sight. Ano po yung mga practical na mga bagay na pwede po nating gawin sa ating buhay. Okay? So una-una, kailangan po natin malaman dito na ang faith should be over fear. Okay? So yung ating pananampalataya ay mas malakas kaysa ating mga pagkatakot. Alam po natin ngayon, especially sa mga nangyayari sa mundo, no? Yung maraming gera, although nagkaroon na po ng peace treaty sa Palestine, sa Israel po, we'll never know kung mag-hold po yung peace treaty na yon. So marami pa rin pong tao ang may takot na baka magkaroon pa rin ng World War III dahil sa mga nangyayari sa mundong ito. Ang iba po mga tao may takot na mawala ang kanilang mga pera, ang kanilang mga kayamanan, especially mga ultra rich po, no? Lalo na yung mga politiko diyan sa Pilipinas. Yun po yung mga pagkatakot nila. Pero ang isa pong fear ng mga tao na talagang very prominent po sa bawat tao na tatanungin mo, minsan po mga Kristiyano din po,
nakikita po natin na sila rin po ay may ganitong pagkatakot. At alam po ba ninyo yon? Yung fear of death. Okay? Fear sa kamatayan. Kahit po mga Kristiyano minsan natatakot sila sa namamatay. Okay? Pero sinasabi pa ng ating passage po sa araw na ito, faith should dominate over fear. So ano man pong fear natin, dapat po maniwala tayo na ang Panginoon ay lagi pong nagpo-provide sa atin. Ang Panginoon po ay laging nasa tabi po natin upang maibsan po yung mga takot po natin. Okay? So sa ano po, sa Biblia, yung word na fear po, especially sa New Testament, doon po natin nakita yung word na phobia. Okay? Kasi po yung fear sa Bible, phobos, no? Sa Greek po yon, New Testament, which when we translate sa English po, phobia. So marami pong phobia mga tao. Meron pa nga dito sa yung mga taong mahilig sa social media, ang tawag nila sa fear na yun, fear of missing out or FOMO. Sinasabi nila FOMO, fear of missing out. Pag hindi sila nakakita ng mga o kaya hindi sila nakakonekta sa kanilang mga social media platform, meron silang fear kasi baka meron silang nami-miss. Okay? Pero hindi nila na alam na importante na hindi nila ma-miss ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po ang pinaka-importanting tao sa ating pong buhay. Okay? So we must choose faith when fear arises. Tayo po mga Kristiyano, hindi po natin pinag-usapan ng mga taong ligaw ang landas, mga taong wala pong Kristo sa kanilang buhay. Dahil tayo po ang dapat na magpakita ng pananampalataya. Ang fear po, normal po yan. Lahat po tayo may fear. Okay? Iba-iba nga po yung klase ng fear natin. Kaya nga po sa Biblia, kung babasahin nyo, sabi po ng isang preacher, which I believe also, for every day of the year, merong promise or pangako or command ang Panginoon na fear not or do not be afraid. Actually, kinount ko yata before yet, more than 365 pa nga eh. Almost close to 400 pa nga, all throughout the Bible. Pag kinount nyo yung fear not or do not be afraid or any variation nung phrase na yon na do not fear. Okay? So choose faith when fear arises. Dahil nagkakaroon po talaga tayo ng mga pagkatakot sa buhay, pero kailangan po natin i-choose na maniwala tayo sa Panginoong Jesucristo dahil si Kristo lamang po ang tunay na makapaglulutas ng lahat ng ating mga takot. Okay? We must trust God's promises even when they are unseen. Okay? So karamihan po ng mga pangako sa Biblia, naganap na po yan, especially yung mga tungkol kay Kristo, yung mga pangako po ng Panginoon para sa atin, especially kung meron po kayong mga problema ngayon na dinadala po niyo sa buhay, na matagal niyo na siguro pinapanalangin, pero hanggang sa ngayon, siguro isang buwan na or isang taon na o even probably 10 taon na, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon. Okay? So, ang Panginoon po, tandaan po natin, timeless po, no? Hindi po niya ino-honor ang time. Wala po siyang mga periods or time sa kanyang, wala po siyang oras eh. Kumbaga sa ginagawa po niya yung mga bagay para sa atin sa kanyang tamang panahon. Okay? In His own time and way. So, kailangan po talaga, kahit na marami pong pangako ang Biblia sa bawat isa sa atin, there are times na kailangan po natin mag-wait. At again, yung word po na wait sa Bible, napakarami din po yan. Wait, wait, wait. Sasabi po dyan, wait on the Lord, Psalm 27. So, yung promises po yan, totoo po yan. Kailangan po natin i-admit sa ating mga sarili, i-acknowledge po na pag ang Panginoon po ay gumawa ng mga pangako, lagi pong natutupad. At tayo po bilang mga tao, alam po natin, pag tayo gumagawa ng pangako sa Diyos o sa ating kapwa-tao, minsan po napapako, di po ba? Katulad pa ng isang kasabihan. Pero ang Diyos po, lagi po niya tinutupad ang kanyang mga pangako. At ang magandang pangako na tinupad po niya, syempre, yung kanyang pangako ng kaligtasan sa sino mang tao na tatawag sa Panginoong Hesus. Okay? Anyone or everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Okay? So yun pinaka-importanting promise po. At yun po, bawat isa sa atin, nakamit na po natin yon, yung kaligtasan na yun.
At after po ng ating kaligtasan, marami pa po siya mga pangako sa ating buhay. Katulad ng my God will supply all our needs. Okay? So, ipagkakaloob po niya ang ating mga pangangailangan. Okay? Nakakatawa nga po, no? Minsan, ginagamit natin yung prayer na yun na my God will supply my needs. Kinapalitan natin ng wants. Okay? So tandaan po natin, binibigay lang po ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, hindi yung mga hangarin natin, kung ano yung gusto lang natin na maaaring hindi makakabuti sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So, ang bottom line po, trust God's promises kahit hindi po natin nakikita. Kaya nga po nandiyan yung mga promises eh. Promises give us hope. Dahil alam po natin, may maaasahan tayo sa Panginoon kapag siya po nagbigay sa atin ng mga pangako. Marami pong pangako sa Biblia. Siguro more than 1,000 kung bibilangin po natin lahat. So, that's enough para po sa atin na maniwala at manampalataya kay Kristo lamang po. Okay? So, it's like yung faith over fear po, it's like stepping onto a bridge that you cannot fully see, no? So parang pag-aakyat kayo isang tulay, maglalakad kayo doon, hindi nyo makikita yung kalagitnaan no kasi pataas yun, hindi mo rin makikita yung kadulod-duluhan nun. So ganun po ang pangako sa atin ng mga Panginoon. Hindi pa nakakamtan yung pangako, pero dahil siya po ang nangako sa atin, sigurado po tayo na matutupad po iyon. So choose faith over fear. Yan po ang una nating dapat matutuhan. Faith over fear. Ano man po mga pagkatakot natin sa buhay, alam po natin na ang pananampalataya kay Jesus ay napaka-importante po para po malutas ang ating mga problema sa ating mga takot. Okay? Pangalawa, katulad pong sinabi ko kanina, we must focus on God's promises. Okay? So, yung God's promises, siyempre po, hindi po yan galing sa pastor, hindi po yan galing sa mga ibang Kristiyano, but galing po lahat yan sa Biblia. Okay? So, pag meron po tayong mga pagkatakot sa buhay, may mga problema o suliranin, may mga trials tayo or testings, kailangan po tayong magbulay-bulay sa scripture, sa salita po ng Diyos. Kasi minsan po, pag meron po tayong mga problema, masyado tayo nagfo-focus saan? Doon sa circumstance po natin, sa problema po natin. Well, hindi ko po sinasabi na i-ignore natin o i-neglect po natin ang ating mga suliranin. Dahil reality po yon. Totoo po na mayroong mga problema tayo. Lahat po tayo magkakaroon ng mga problema. Pero ang importante po na malaman natin, hindi po tayo dapat mag-dwell doon. Hindi po tayo mag-focus sa ating mga problema, kundi mag-focus tayo sa Panginoon na makapaglulutas ng ating mga problema. At lagi pong tinuturo sa inyo ito lagi, no? Sa ating mga Bible study na lagi po tayong mag-meditate sa Bible. Okay? Promise po yan, command po yan sa Joshua 1:8. Okay? Basahin ko lang po para sa bawat isa po sa atin, no? Basahin ko po ito sa English. Joshua chapter 1 verse 8 po. Maaring narinig niyo na po ito. Very popular po itong verse na ito. Joshua 1 verse 8. Okay? So verse 8 po, sabi po ng Biblia, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success." Okay? So sabi po lang, meditate on the Word of God day and night. Okay? Hindi ko pa alam kung na-explain ko na po sa inyo, yung word meditation sa Bible is kino-compare po sa isang baka. Yung baka po, pagka kumakain po siya ng mga food niya, like yung mga grass, no, na kinakain po niya, nginunguya po niya muna yan sa mouth, and then pupunta po sa kanyang stomach. Then hindi po yun pupunta kaagad sa mga intestines niya. From the stomach, magre-regurgitate po yan, babalik uli sa mouth niya. And then ngunguyain na naman po niya. And then after that, babalik na naman po sa stomach. So ganun po ang pag-aaral ng Biblia. Paulit-ulit nating nginunguya, ninanamnam ang salita ng Diyos. Kahit na ako po bilang pastor, kapag nag-aaral po ako ng Biblia or nagme-meditate sa Biblia, hindi po enough sa akin yung isang beses ko lang
babasahin o parang pinapasadaan ko lang ang Biblia. Para ba nagbabrowse tayo no, sa internet or nagbabrowse tayo sa newspaper? Hindi po ganun. Ang Biblia po ay napaka-importante po. Hindi lang po to papel, hindi lang po to any kind of message. Ito po ay important message na galing po sa ating Diyos. At kailangan po natin itong pagbulay-bulayin. Okay? So kailangan pag-aralan talaga tuloy-tuloy, paulit-ulit. Okay? That's why natutuwa po ako kung minsan narinig ko ibang mga Kristiyano, ilang beses na lang nababasa ang Biblia from Genesis to Revelation, cover to cover, several times. And nawa, ganun din po ang gawin natin. Kahit na po umabot tayo ng 2 or 3 years, basahin po natin ang Biblia from Genesis to Revelation para po maintindihan po natin yung whole counsel of God. Yung talagang ano po yung gusto po niya iparating sa bawat isa sa atin. Okay? Kasi hindi po enough na basahin lang po natin yung New Testament lang or Old Testament lang. Kailangan basahin po natin from Genesis to Revelation. Maaring iba-iba po ang ating mga schedule ng pagbabasa, pero importante po at least once in a while, matapos nyo. For example, after 2 or 3 years, matapos nyo yung buong Bible, then after that, you can shift to New Testament only or Old Testament only, and so on and so forth. But always meditate on the Word of God. Napaka-importante po ng Word of God sa ating buhay. Sinabi ko na po sa inyo before, how can we grow? Sabi po sa 1 Peter 2:2, okay, basahin ko po ito, no? 1 Peter chapter 2, pwede po isulat nyo kasi hindi ko po ito nalagay dito sa slideshow natin. First, yung kanina po, Joshua chapter 1 verse 8. Ngayon po, yung 1 Peter chapter 2 verse 2. Okay? So sabi po dito, 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi po ng Biblia, as newborn baby, desire or crave the sincere milk of the word that you may grow thereby. Okay? So, ibig sabihin po, bilang mga baby, no? Nung tayo po yung mga maliliit pa, nagdidepende lamang tayo sa gatas, either from our mother or from the feeding bottle. Pag naamoy po natin yung milk na yun, okay, nagutom tayo, ano pong ginagawa natin? Ginagrab po natin yun, no? Ganun din po dapat ang ating attitude sa Bible. Yung sincere milk of the Word of God, ito po yung Bible. So ganun din po ang sinasabi po ni Pedro dito, na parang kahit na po tayo matagal ng Kristiyano, 10 years, 20 years, or 30 years, or even kung 1 year pa lang kay Kristiyano, it doesn't matter kung gaano katagal na kayong Kristiyano. Importante po, nandun pa rin yung craving ninyo, yung paghahangad ninyo sa salita ng Diyos. Kasi tandaan po ninyo to, the moment na mawala po yung hangarin ninyo na mag-aral po ng salita ng Diyos, take note mag-aral po. Hindi lang basta magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Pag nawala na po yung ganyong desire sa puso ninyo, doon po tingnan nyo, obserbahan po nyo yung sarili nyo. Magsisimula na po kayo mag-drift, no? Lumayo sa Panginoon. At marami po ako nakita mga Kristiyano na ganyan. Unti-unti ang Biblia po na wala sa kanilang buhay. Yes, minsan pupunta pa rin sila sa simbahan, pupunta sila sa mga fellowship, mga activities ng church. Pero yung personal time po nila sa Diyos through the Bible, nawawala po. Even sa mga pastors po, no? Na-obserbahan ko po yan. Once na nawala po yung ganyang ating habit, yung attitude po natin na talagang desire po natin na aralin po ang Biblia, makikita po nyo, nagsisimula kayong lumayo sa Panginoon. Yung attitude nyo nagbabago, instead na maging more Christ-like kayo, nagiging opposite. So, importante po talaga ang Biblia at mag-meditate po tayo sa Biblia. Pangalawa po, tandaan po natin, God's Word is our anchor. Okay? God's Word is our anchor, our foundation. Kung meron po tayong mga nakikita sa YouTube, sa social media, na mga katuruan tungkol sa Biblia, hindi po enough na maniwala tayo kaagad. Kailangan i-test po natin kung yun po ay talagang nasa Biblia. Para po yung mga Berean, no? Sa Acts chapter 17 verse 11. Okay, basahin ko po ito. Sa Acts chapter 17 verse 11, okay?
Acts chapter 17 po. Kung nagsusulat kayo ng notes, Acts 17, sa New Testament po yun, verse 11. Okay? So ito po, during this time, si Paul sa si Silas nagtuturo po sa mga taga-Berea. Sa ano po yun? Malapit na Thessalonica. Sabi po ng verse 11, Acts 17 verse 11. These, okay, Bereans po ito yung mga Bereans, were more noble or more honorable than those in Thessalonica. Bakit? Because they received the word of God with all readiness of mind. Okay? So, nung narinig nila yung salita ng Diyos, very willing po sila na tanggapin po kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. And then, not only that, sabi dito, they search the scriptures daily, whether those things were so. So, kung nagpipreach po si Pastor Paul and si Silas sa kanila, hindi lang sila basta-basta naniniwala. Kahit ako po ngayon, kung nagtuturo ako sa inyo, yung mga kino-quote po ko sa inyong Bible verses, you need to check them kung tama po ang sinasabi ko. Kung ako yung nagsisinungaling ba sa inyo or nililinlang ko lang po kayo, niloloko kayo, no? Importante po yan na tayo po ay maging discerning. Dapat ma-recognize po natin yung tama sa mali. At paano natin malalaman? Siyempre po, kailangan alam natin yung katotohanan. Okay? Parang ganito po yan eh. Pag pumunta kayo sa mga bank tellers, and then, itong mga bank tellers po na to, they are experts po tukol po sa mga tunay at sa mga peke na pera, especially mga paper bills, no? So, yung mga bank tellers po yan, sa pagkakaalam ko, tinetrain po sila talaga na alam po nilang suriin ang tunay na paper bills. At hindi po nila inaaral kung ano po yung mga peke, inaaral po nila yung mga tunay. So ano ibig sabihin po niyan sa atin bilang mga Kristiyano? Tayo po kailangang suriin natin mabuti ang Biblia, aralin natin ang Biblia. Dahil kung alam po natin ang Biblia at ang Biblia po ang basehan, ang anchor po ng ating katotohanan, then anumang bagay na lumilisya at medyo at malayo sa sinasabi po ng Biblia, alam natin na mali. So, ganun po dapat tayo bilang mga Kristiyano. Kailangan talagang malalim ang ating pagkaunawa sa Biblia para kung meron tayong ma-encounter na mga false teachers na maaring may sinasabi silang tama pero sinasamahan nila, no, minimix nila with some errors para po tayo ay ma-attract sa kanila. Ganun po ang ginagawa po ng Diablo eh. Hindi po niya talaga sinasabi lahat ng kasinungalingan. Binibigay po niya yung konting katotohanan pero sinasamahan po niya ng kasinungalingan. At doon po sa kasinungalingan na yon, doon po na-entice, na-attract po ang mga tao. Kaya po karamihan tao ay nawawala po sa simbahan. Karamihan po ng tao nawawala sa Kristyanismo dahil sila po ay nalilinlang ng mga false teachers. So, kailangan po ang salita ng Diyos ang ating anchor. Yung pong ating pamamaraan para po tayo lumakad by faith rather than by sight. Okay? So, katulad po pag nasa storm tayo, dyan sa Pilipinas, kapag binabagyo, it's like holding on to a rope. Okay? Katulad po nasa picture na to. Pag may storm po, may nakita kayong rope na talagang matibay, siyempre kakapit kayo dun sa rope na yun dahil yun po makapagligtas sa inyo sa mga storms po. Kahit po sa mga storms ng buhay natin, ang Diyos lamang po na kanyang salita ang ating makakapitan. So, next time po na meron kayong mga problema o suliranin sa inyong buhay, kumapit po kayo sa Diyos at kumapit kayo sa kanyang salita. Ang salita po niya ang magbibigay sa inyo ng comfort. Ang salita po ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng solution sa problem. Maaaring hindi agad-agad ang solusyon, pero ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng kalutasan sa ating mga suliranin. Okay? So pangatlo po, walking by faith and not by sight means we need to follow God in obedience. Okay? So hindi po enough na sinabi niya, naniniwala ako, okay, sa Diyos. Okay? Alam ko gagawin ng Diyos yung pinangako niya sa akin. Hindi po enough na nananampalataya lang po tayo kasi ang pananampalataya po, ang tunay na pananampalataya ay nakikita po sa pamamagitan ng ating pagsunod sa sinasabi po, sa inuutos po ng ating Diyos.
Okay? So take the next step even without full clarity. Magandang halimbawa po ito. Pamilyar po tayo lahat. Si Abraham. Okay? Sa Genesis chapter 12 po, doon po ang pangalan niya Abram pa lang, hindi pa Abraham. Tinawag po siya ng Diyos mula sa kanyang hometown. Sabi po sa kanya, umalis ka sa iyong hometown, umalis ka sa iyong pamilya, at dalin mo sila, pumunta ka sa isang lupain na sasabihin ko sa iyo. During that time, wala po siyang idea kung saan po siya dadalhin ng Panginoon. Pero sumunod lang po siya sa utos ng Diyos. Ganon din po tayo minsan. Minsan, sinasabi ng Diyos sa atin, basta gawin mo itong bagay na ito, pero bibigyan lang kita ng idea o ng plano na ibibigay ko sa iyo, pero step by step. Ganun po kasi ang faith natin eh. Kaya nga po minsan pagka sinasabi natin, I'm going to follow God by a step of faith. So, ibig sabihin, bawat step po na ginagawa natin, nire-reveal po sa atin, pinapahayag po sa atin ng Panginoon ang kanyang plano at ang kanyang purpose sa buhay natin. Pero kung hindi po tayo magte-take ng first step na yon sa inuutos po natin ng Diyos, hindi po natin makakita kung ano po yung plano niya sa ating buhay. So napaka-importante po talaga mag-obey po tayo. Yung obedience po ang pinaka-problema po ng mga tao sa Israel. At yan po ang problema ng mga tao sa mundong ito. Kahit na po sa atin mga Kristiyano, yung obedience po. Kahit tayo po, no? Nung tayo mga bata pa, pasaway tayo sa ating mga parents din. Disobedient po tayo. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano sa ngayon. Minsan po disobedient tayo, matigas ang ulo natin. Sinasabi na ng Panginoon, ito ang daan na pupuntahan mo, pero doon pa rin tayo sa kabila dumadaan. Dahil gusto natin masunod ang ating kalooban at hindi ang kalooban ng Diyos. So take the next step. Kasi yung bawat step po na tinitake po natin, that's a step of faith. And bawat step na binibigay po niya sa atin, lalo pong inire-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili at ang kanyang direksyon para sa ating buhay. Pangalawa, faith grows through action. Okay? So, yung pananampalataya po natin sa Diyos, yan po nakakatulong sa atin sa pamamagitan lamang ng pag-a-act on our faith. Okay? Kaya nga nandiyan po yung Book of James. Kung babasahin po niyo yung Book of James, from James chapter 1 hanggang James chapter 5, especially James chapter 2, sabi po doon, faith without action or without works is dead. Okay? So, it doesn't mean na tayo po'y maliligtas, dapat may pananampalataya tayo at may aksyon o may trabaho, may good works. Hindi po. Ibig sabihin po, kung tayo po'y tunay na mananampalataya kay Kristo, then it follows na tayo po'y mag-o-obey din sa mga sinasabi po niya. At gagawa po tayo ng mga good works na ninanais po niyang gawin po natin. So faith without good works is dead. Kasi ang real faith po, yung faith na nakikita po through actions or through good deeds. Okay? So faith grows through action. At napaka-importante po yan kasi kung mayroon tayong pananampalataya pero hindi naman tayo nag-act doon sa faith po natin, sa sinasabi po natin ng ating Panginoon, hindi tayo talaga mag-grow. Maaaring yan ang problema sa atin kung bakit hindi tayo nag-grow sa ating faith dahil hindi tayo nag-obey. Dahil katulad sabi ko kanina, kung nag-take tayo ng step of faith, that's obedience already. And then God will reveal himself to us more and more. Okay? So kung ginagawa po natin yon, then mag-grow po talaga ang ating pananampalataya sa Panginoon. So katulad sabi ko kanina, example po dito si Abraham. Okay? Nung umalis po siya, hindi po niya alam ang kanyang destinasyon. Hindi niya po alam na pupunta siya sa lupain ng Canaan, a land flowing with milk and honey. Okay? Komportable na po siya sa kanyang hometown. But yung hometown po niya, yung tinatawag na yun yung province sinasabi na ngayon na Iraq ngayon, is a pagan nation. So, in a way, God pulled him out also from that nation para po magsimula sa isang lupain at magkaroon po ng the chosen nation of God. At doon po, i-build po yung worship of God and God alone. So, ganun po tayo. Maaring di tayo tinawag tulad ni Abraham.
pero tayo po, bawat isa sa atin, ay tinawag po ng Panginoon na magsilbi po sa Kanya. So ang question po, handa na po kayong sumunod sa Kanyang utos? Kung inuutusan po niya kayo na sabihin sa inyong kaibigan na ang daan sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo, inobey na po ba ninyo ang Panginoon? Sinunod niyo na po ba ang Kanyang utos sa Biblia? So, yun po importanteng itanongin po natin sa ating mga sarili. Okay? So, pinag-aralan po natin, choose faith over fear. Okay? Pananampalataya, dapat po ang mag-dominate, hindi po ang ating pagkatakot. Pero katulad sabi ko po, kahit na po natatakot tayo, okay lang po. Importante lang po, yung faith po natin sa Panginoon ang magiging solusyon sa ating mga phobia. Focus on God's promises daily. Okay? Daily po, araw-araw. Dahil kailangan po natin talaga ang tulong ng Panginoon sa pang-araw-araw. Hindi po natin pwedeng skip ang isang araw na mag-hang on sa promises ng Panginoon. Kailangan po natin ng promises ng God every moment and every day sa ating buhay. Can take the next step in obedience. Okay? Sumunod po tayo sa utos po ng Diyos sa atin. Ano man pa yung utos sa atin ng Panginoon, sundin po natin ng buong puso. Hindi po yung sumusunod ng may pagrereklamo. No? Dapat pag sinunod po natin, talagang willing tayo. At ang motibo po natin ay para mapalaganap ang kaluwalhatian ng ating Diyos at ang mapalaganap din po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Okay? So ito po ang pag-aralan natin. Bago po natin pag-aralan to, why is it hard to trust God when you cannot see the outcome? Ito pong ating di-discuss po sa ating grupo. But before that, mag-close po muna tayo ng prayer para bago nating i-stop po itong ating recording. Okay? So manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito at salamat po at patuloy niyo kami tinuturuan kung paano kami lumakad na may pananampalataya rather than by sight, O Lord. Nawa, Panginoon, ang mga makikinig din po sa amin through this recording later on, both sa YouTube at sa Facebook, Panginoon. I pray, Lord, that they will know also, Lord, that faith in Jesus Christ is the only way to go to heaven. I pray and hope, O Lord, na ang mga taong makikinig po, especially kung sila po hindi pa mananampalataya kay Kristo, ay tumungo po sa Kanya, humingi po ng patawad sa kanilang mga kasalanan at manalig lamang po kay Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Nawa ay ma-realize po nila na sila po ay makasalanan, na sila po ay hindi makakapunta sa langit dahil sa kanilang kasalanan. Pero si Kristo po ay isinugo po dito sa lupa upang mamatay sa krus, ilibing, at mabuhay na maguli. At sino man pong tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Magkakaroon po ng kapatawaran ng kasalanan, magkakaroon po ng personal na relationship kay Kristo, at magkaroon po ng certainty na siya po ay tutungo po sa kalangitan. Kung siya po ay pawian ng buhay or kung dumating po si Kristo bago po mangyari yung kanyang kamatayan, O Lord. So salamat po muli, Panginoon, sa panahong ito at tinataas po namin inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ito po panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so